Magandang araw mga kaibigan. Update lang po tayo sa fund drive na para sa suporta ng Brave 18 Marines. As of now, may naipon na po tayo na 125,000 pesos at nakakuha na tayo ng bank account name and account number ng Brave 18 Marines. Ipapadala na natin ngayong araw. Salamat sa mga nagpadala, lalo na yung mga nagpapadala ng 5 pesos, G's, 15, 20. I can feel yung sincerity nila na kahit hirap na hirap sila sa buhay, nagpapadala pa rin. Okay? Sa mga gusto pang magpadala, voluntary lang ito, out of your love for this country. Kasi ang Brave Marines, hindi lang nila ito laban ng sambayan ng Pilipino. So ito na po yung bagong GCash number natin, 0966-265-8480. Titin ko, 0966-265-8480. Okay, bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng Unofficial Bato Solid Supporters. Title, Ombudsman, gustong makausap ng personal ang 18 ex-Marines. Ibinahagi ng kampo ng 18 na nagpakilalang dating membro ng Philippine Marine Corps na gusto rin silang makausap ng Office of the Ombudsman na pinamumunuan ni Boying Rimulya. Ayon kay Attorney Levito Baligod, tila hindi na tama na imbitahan pa ng Ombudsman ang kanyang mga kliyente, lalo na inimbitahan na sila ng National Bureau of Investigation. Ito ang pahayag ni Attorney Topacio. Attorney Levito Baligod just received another letter from the Ombudsman saying that this will also be done and that the 18 Marines also want to be interviewed by the Ombudsman. Matatandaan ang hiniling din ng Ombudsman na mga ex-Marines na gumawa ng individual affidavit at hindi pinagsama-sama sa isang dokumento ng kanilang mga salaysay. Sabi ng Ombudsman, the contents may be true but the credibility will be strengthened when each one narrates the fact from their own unique perspective. Okay, so pagdasal po natin ng protection, wisdom to come upon Attorney Baligod and the Brave Marines kung ano ang mga dapat nilang gawin. Kailangan pa ba silang magpunta sa Ombudsman? To me, delikado. Huwag na. Ano bang purpose? Bakit isa-isahin silang interviewin ng Ombudsman? Duda ko. Okay? So, ngayon, araw na ito, yung nakatakda na pagpatawag ni Senator Erwin Tulfo ang nagpapakilalang tunay daw na chairman ng Blue Ribbon Committee para mag-appear ang ang 18 Marines sa kanyang hearing. Bakit ngayon pa ginawa? Kung hindi pa nagkaroon ng hearing noong June 4, I don't think so na papatawag nila ang Brave 18 Marines. Napilitan na lang sila na mag-conduct ng hearing ngayon para ma-counter nila yung nangyari noong June 4. So magpasalamat tayo sa Diyos at natuloy na yung June 4 na hearing despite the fact na maraming mga sagabal. Unang sagabal dyan, yung pag-declare o yung memorandum ng acting Senate President na si Gatchalian na work from home. Walang papasok na mga empleyado ng Senado. Bakit? May COVID ba? Wala namang COVID. Siguro ang COVID na kinakatakutan yung ibubulgar ng Brave Marines. Mabuti na lang at may pumasok pa rin ng mga empleyado ng Senado kaya natuloy yung hearing noong
June 4. Sa diya, yung pakikialam ng DILG Secretary na nakipagtulakan. Sabi niya, hindi daw siya nakipagtulakan, prinotektahan ang kanyang sarili. Dahil nasalubong daw niya, palabas siya, nasalubong niya yung grupo ni na Senator Robin Padilla. Kitang-kita sa video, nakikipagtulakan. Mabuti na lang at mas malakas, mas abtik, mas madiskarte si Senator Robin Padilla. Kaya walang nagawa si John Vic Rimulya. So ano pa? Dami nilang, bogus daw yung hearing nung June 4. Well, bogus na kung bogus. But ako, karamihan sa taong bayan, natutuwa. Yung suporta ng taong bayan sa Brave 18 Marines sa hearing na naganap nung June 4 is nasa 80 to 85%. Ibase mo sa mga reaksyon ng taong bayan sa ano. Okay, so ito, tingnan natin ang reaksyon ano. Ombudsman, gustong kausapin ang Brave 18 Marines. Yan o, 36,000 ang nag-react. 30,000 ang tumatawa, 3,400 ang galit, 1,700 lang ang nag-like. So, percentage-wise, nasa 95% pumapabor sa ginagawa ng Brave 18 Marines, hindi na nagtitiwala dito sa Ombudsman. Ganyan po kalaki ng suporta ng taong bayan sa ginagawa ni SP Cayetano, yung Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Pia and Senator Marcoleta. Kaya antabayan na natin mamaya ano ang mangyari sa Blue Ribbon hearing ni Erwin Tulfo. Basa lang ako ng mga ilang comments. Charlito Clitar, huwag kayo pumayag na kausapin ni Rimulya, baka magbago ang inyong statement. Robiliso Salunga, pwede namang kausapin pero sa harap ng Senado sa hearing, alam na natin ang gagawin niya. Lipong ko, wag na po, alam na ang galawan ni Boy Uling. Ako rin, wag na. Bakit pa kailangan mo magpunta sa Ombudsman? No need. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin ninyo ang video na ito. Ako diri sa gipatindog nga balay sa tabangan na Mugyero. Una niya ang gipatindog nga balay nga pag-aatopan karon sa dinhi sa Upper Kalapat sa balay ni Nico Hinganan. So mo na ni ang yero nga among gihatag nga iatop karon. Duduk ke kapatan dan dimensi. Wait, tadi baru. Sige, sapat tayo sa. Ipag sa pawa yan nga eh. Ikaw nadakot ka sa balay. Ayun na control sa lansang. Sakton. Dito ikas tayo. Sinunod siya pa sa inyo taod. Ato inabay din mo. O karon humanagyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So natupan na gyud ang ilang gipatandog nga balay ni Nico. Salamat sa Ginoo ug sa nagatag sa sin kay nakatop na ko sa akong gipatungkol nga balay. Oh, so pila ni ka bulan nga aya pa natupan ang imong ipatindog nga balay? Isa ka bulan aya Isa? pa na atupan. Wala pang tabang di na gyud ko katop sa akong balay kay akong paningkamot ko tug gyud sa pagkaon. Pagkaon ra gyud. Taot unta nga dagang pa ang yatag nga tabang para dagan ang matabangan sama nako. Oo, so dagan pa nang hinahanglan. Dagan pa ang nanginahanglan sama nimo. Oh, so salamat kayo.